Kung ang inyong pagnanasa ay tila naglalaho na, kung ang pakiramdam ay manhid, o kung hindi na kayo komportable sa sarili ninyong katawan, maaaring hindi ang inyong edad ang dahilan, baka ito ay ang inyong almusal. Opo, tama po ang inyong narinig. Ang pinakaunang bagay na kinakain ninyo sa umaga ay maaaring dahan-dahang pinipigilan ng daloy ng dugo at mga hormonal signal sa mismong lugar na nais ninyong maging mas buhay na buhay. Karamihan sa mga kababaihan na lampas 60 anyos ay hindi na pagtatanto ang koneksyon na ito hanggang sa pakiramdam nila ay huli na ang lahat. Sinisisi nila ang menopause, ang dami ng kandila sa kanilang birthday cake, o ang stress ng pang-araw-araw na buhay. Ang katotohanan po madalas ay dahil ito sa isang kulang na sustansya, isang nakasasama na gawi, o simpleng kawalan ng tunay at masustansyang pagkain sa oras na pinakakailangan ito ng kanilang katawan. Ang pangalan ko po ay Dr. Mila de la Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan at pagtanda ng kababaihan, inilaan ko ang mahigit 30 taon ng aking klinikal na practice sa isang misyon, tulungan ang mga kababaihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda ng may lakas, kumpiyansa at sigla. Personal ko pong nakita ang pagkadismaya at tahimik na desperasyon na maaaring maramdaman kapag ang inyong katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Ngunit narito po ako para sabihin sa inyo ng may buong katiyakan, hindi pa sumusuko ang inyong katawan at hindi rin kayo dapat sumuko. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay maaaring hamunin ang lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa sirkulasyon pagkababae at pagtanda. Ang inyong katawan ay mayroon pa ring pagnanasa at kakayahang makaramdam ng kaligayahan. Nais nitong magpadaloy ng dugo ng malakas sa inyong pelvic region. Ngunit para magawa iyon, kailangan ninyong ibigay dito ang tamang panggatong, ang panggatong na matagal na nitong hinahanap-hanap. At hindi ninyo ito matatagpuan sa isang hormone cream o sa isang gadget na nakikita sa TV tuwing gabi. Matatagpuan ninyo ito sa 4 na simple at mabisang pagkain na maaari ninyong simulang kainin tuwing umaga. Sa ating talakayan ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga pagkaing ito, ipapaliwanag ang siyensya kung bakit ito epektibo, ipapakita ang pinakamahusay na paraan para kainin ang mga ito at ibubunyag ang isang nakakagulat na pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa kababaihan na sumasabotahe sa kanilang mga resulta. Kaya't manatili po kayo dahil ang inyong comeback story ay nagsisimula sa hapagkainan tuwing umaga. Bago po tayo magpatuloy, kung may nakita kayong halaga sa ating tatalakayin ngayon, maglaan po ng sandali para mag-subscribe at itap ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang anumang tunay at base sa siyensyang payo na partikular na idinisenyo para sa mga kababaihang lampas 60 anyos. Ang inyong feedback ay napakahalaga, kaya kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mag-type po ng 1 sa comments. Kung hindi naman mag-type ng 0. Nakakatulong po ito sa akin na lumikha ng content na tunay na makapagsisilbi sa inyo. Sige po, umpisahan na natin ang ating unang pagkain. Malamang ay matagal na itong nasa inyong refrigerator at ang tunay na potensyal nito ay hindi napapansin. Ito ay simple pamilyar at kapag kinain sa tamang oras, maaari nitong pasiglahin ang inyong sirkulasyon at simula ng pagpapanumbalik ng pakiramdam kung saan ninyo ito pinakakailangan. Pag-usapan natin ang tungkol sa buong itlog. Buong itlog. Ang likas na panggising ng sigla. Hinding-hindi ko makakalimutan ang isang pag-uusap namin ng pasyente kong si Aling Francisca. Siya ay isang 51 taong gulang na retiradong guro, isang babaeng ginugol ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa iba. Yumuko siya sa aking opisina, ang kanyang boses ay halos pabulong at sinabing, "Dora de la Paz, nakakahiya po. Ang pagsasama namin ng asawa ko ay parang malayo na. Parang nakalimutan na ng katawan ko kung paano makaramdam ng sarap."
Tumingin siya sa kanyang mga kamay na may malalim na hiya sa kanyang mukha. Ngunit hindi ko nakita ang isang babaeng sinira ng edad. Nakita ko ang isang babae na tulad ng marami pang iba ay sinisisi ang sarili para sa isang problema na may simple at nutrisyonal na solusyon. Nang tanungin ko siya kung ano ang kinakain niya para sa almusal, nagkibit balikat lang siya. "Kape lang po," sabi niya, minsan isang pirasong tinapay. At doon ko nakita. Hindi ibinibigay ni Aling Francisca sa kanyang katawan ang desperado nitong kailangan sa unang mahalagang oras ng araw, ang tunay na panggatong. Hindi lang kapeina at mga walang lamang carbs, kundi ang mga partikular na sustansya na nag-uudyok ng malusog, na daloy ng dugo, sumusuporta sa nerve response at nagpapagana sa mga mismong kalamnan na nawawalan ng lakas sa karamihan ng kababaihang lampas, 60. Dito po pumapasok ang buong itlog. At ang ibig kong sabihin ay ang buong itlog, hindi lang ang puti. Sa loob ng maraming taon, sinabihan tayong lahat na katakutan ng pula ng itlog dahil sa kolesterol, ngunit matagal nang luma ang siyensyang yon. Ang totoo, nasa pula ng itlog ang mahika. Ang buong itlog ay isa sa pinakakumpletong pinagkukunan ng nutrisyon na sumusuporta sa hormone at sirkulasyon. Puno ito ng vitamin D na mahalaga para sa malusog na balanse ng hormone. Mayaman ito sa choline, isang sustansya na sumusuporta sa paggana at pagiging sensitibo ng mga ugat. Naglalaman ito ng B12 na mahalaga para sa malusog na red blood cells. At higit sa lahat, puno ito ng isang amino acid na tinatawag na leucine. Ang leucine ay gumaganap na parang switch ng ilaw para sa pag-aayos at paglaki ng kalamnan, lalo na sa malalalim na pelvic floor muscles na responsable para sa pakiramdam, balanse at kontrol sa pag-ihi. Sinabi ko kay Aling Francisca na simulan ang kanyang araw sa 2 nilagang itlog. Walang magarbong luto, hindi kailangan ng mantika o butter. Tunay na pagkain lamang sa oras na gumigising ang kanyang katawan at handa na itong gamitin. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik siya sa aking opisina na may namumuong luha sa kanyang mga mata. "Drasata de la Paz," sabi niya, "pakiramdam ko. Gising na gising ako. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon. Hindi ko akalain na posible pa pala yun. Iyan po ang nangyayari kapag itinigil ninyo ang pagpapagutom sa mga sistema na sinusubukang suportahan kayo. Sa yugtong ito ng buhay, ang inyong katawan ay napakakaya pa rin. Naghihintay lang ito ng mga tamang senyales. 2 buong itlog na kinain sa unang oras ng inyong araw ay nagpapadala ng malinaw na mensahe, oras na para maghilom, manumbalik at muling gisingin ang babae sa loob ninyo. Ito ay madali abot kaya at mabisa. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may isa pang simpleng pagkain na hindi lang sumusuporta sa daloy ng inyong dugo, kundi aktibong tumutulong na linisin ang mismong mga ugat na nagdadala ng dugo sa inyong sentro. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi ito pinapansin, ngunit maaaring ito ang susi sa pagbubukas ng mas maraming enerhiya at pagiging sensitibo. Pag-usapan natin yan sa susunod. 2. Oats na may chia seeds ang tagalinis ng mga artery. Lagi kong maaalala ang araw na pumasok si Aling Helen sa aking opisina. Sa edad na 71, ang kararating lang na retiradong librarian ay may itsura ng isang babaeng dahan-dahang nawawalan ng koneksyon sa sarili niyang katawan. Sinabi niya sa akin na mabigat ang kanyang mga binti, wala na siyang enerhiya at nawala na ang kanyang pagnanasa para sa anumang uri ng intimasiya. "Para po akong naglalaho, Dr. De La Paz," sabi niya. At hindi ko alam kung paano ito pipigilan. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang morning routine, ngumiti siya ng pagod. Kung ano lang po ang mabilis. Karaniwan, yung mga cold cereal, siguro isang muffin kung mayroon. Ito ay isang kwentong palagi kong naririnig. Napakaraming kababaihan ang nagsisimula ng kanilang araw sa asukal processed carbs o wala man lang na hindi namamalayan na inilalagay nila
sa kabiguan ang kanilang sirkulasyon bago pa man sila uminom ng unang tasa ng kape. Doon ko ipinakilala kay Aling Helen ang tahimik na kapangyarihan ng oats na may chia seeds. Hindi ito tunog magarbo o kapanapanabik. Hindi ninyo ito makikita sa isang sikat na commercial sa TV. Ngunit ang ginagawa ng kombinasyong ito sa loob ng inyong katawan ay talagang kahanga-hanga. Ang oats ay mayaman sa isang espesyal na uri ng soluble fiber na tinatawag na beta-glucan. Isipin ninyo ito bilang isang natural na espongha na naglalakbay sa inyong daluyan ng dugo. Sinisip-sip ang masamang kolesterol at dahan-dahang kinukuskos ang loob ng inyong mga artery para luminis. Ito ay nagbibigay daan para sa mas makinis at mas malakas na daloy ng dugo sa buong katawan, lalo na sa mga pinong ugat kung saan ito pinakamahalaga para sa kalusugan ng pelvic area. Ngayon, kapag nagdagdag kayo ng isang kutsarang chia seeds, sa halo pinapalakas ninyo ang epektong yon. Ang maliliit na butong ito ay mga powerhouse ng nutrition puno ng omega-3 fatty acids, magnesium at potassium. Ang mga sustansyang ito ay nagtutulungan upang i-relax ang inyong mga daluyan ng dugo, bawasan ang pamamaga at suportahan ang maselang balanse ng presyon na nagpapanatili sa malayang pagdaloy ng dugo. Sa mga nakatatandang kababaihan, ang sirkulasyon ay kadalasang bumabagal hindi lang dahil sa mga bara, kundi dahil sa paninigas mismo ng mga daluyan. Ang simpleng kombinasyong ito sa almusal ay nagsisimulang labanan yon. Pinayuhan ko si Aling Helen na palitan ang kanyang matamis na cereal ng isang mangkok ng mainit na rolled oats na nilagyan ng isang kutsarang chia seeds, isang kurot ng cinnamon para sa lasa at ilang blueberries para sa antioxidant boost. Makalipas ang 2 linggo, tumawag siya sa akin. Ang sinabi niya ay hindi malilimutan, Dra de la Paz. Hindi ko po alam kung dahil sa oats o ano, pero pakiramdam ko ay gumaan ako. Hindi lang sa aking mga binti, kundi sa buong katawan ko. At may naramdaman akong mga kakaibang kiliti na 10 taon ko nang hindi nararamdaman. Iyan po ang pagbabago. Kapag nagsimulang bumukas ang inyong mga artery, bumabalik ang inyong enerhiya, nagiging mas malakas ang inyong mga binti at ang mga bahagi ninyo na maaaring nanlamig o manhid ay nagsisimulang mabuhay na muli. Ang oats at chia seeds ay hindi magiging headline sa balita, ngunit tahimik nilang maibabalik ang pundasyon ng inyong circulatory health isang umaga sa bawat pagkakataon. At kung kailan iniisip ninyo na hindi na ito maaaring maging mas simple pa, may isa pang pagkain na kahit ako ay nagulat sa kung gaano kabilis ito gumana. Ito ay makatas matamis at madalas na binabaliwala bilang isang simpleng merienda sa tag-init. Ngunit kapag kinain sa tamang paraan, matutulungan nito ang inyong katawan na lumikha ng sarili nitong panloob na moisturizer nang walang anumang side effect. Pag-usapan natin ito ngayon. 3. Pakwan ang bida sa hydration. Nang una kong iminungkahi sa pasyente kong si Aling Brenda na kumain siya ng pakwan para sa almusal, tumawa siya ng malakas. Naku, Dra de la Paz, sabi niya, akala ko pa naman seryosong medikal na payo ang ibibigay ninyo, hindi yung kakain ako ng prutas na parang bata sa isang picnic. Ngunit lubos po akong seryoso dahil alam ko ang hindi niya alam sa loob ng matingkad na pulang prutas na yon ay isa sa pinakamabisang natural na sangkap para sa sirkulasyon ng kababaihan. Ang pakwan ay puno ng isang amino acid na tinatawag na L-citrulline. Kapag pumasok na ito sa inyong katawan, kino-convert ito ng inyong mga bato sa isa pang amino acid, ang L-arginine, na siya namang nagpapalakas sa produksyon ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay isang gas na nagsisilbing isang malakas na signaling molecule na nagsasabi sa mga smooth muscle cell sa pader ng inyong mga ugat na mag-relax at bumuka ng malapad. Nakakatulong ito upang mas malayang dumaloy ang dugo sa bawat bahagi ng inyong katawan. Kapag lumawak ang mga daluyan ng dugo na yon, mas maraming dugo na mayaman sa oxygen
ang maaaring dumaloy sa pelvic region na nagpapalusog sa mga tissue at nagpapahusay sa natural na lubrikasyon at pagiging sensitibo. Ang mahalagang pagkakaiba ay gumagana ang pakwan kasama ng inyong katawan, hindi laban dito. Walang mga sintetikong kemikal, walang panganib ng side effects, at walang pagka-addict dito. Ito ay tunay malinis at malakas na daloy ng dugo na tumutulong na muling gisingin ang mga natutulog na pakiramdam. Ang pinakamagandang bahagi, ang epekto ay maaaring nakakagulat na mabilis. Mayroon akong mga pasyente na nag-ulat ng kapansin-pansing, pagbuti sa ginhawa, at pagkasabik sa loob lamang ng ilang araw ng pagdaragdag ng pakwan sa kanilang morning routine. Ngunit narito po ang sikreto na karamihan ay hindi alam: ang pinakamataas na konsentrasyon ng L-citrulline ay matatagpuan sa puting bahagi ng balat. Ang bahaging marahil ay itinatapon ninyo. Kung nais ninyo ang buo at mabisang benepisyo, huwag itong itapon. Maaari ninyo itong i-blend sa isang smoothie o kahit ngatain lang. Maaring hindi ito ang pinakamatamis na bahagi, ngunit ang ginagawa nito para sa inyong katawan ay higit pa sa sulit. Tinawagan ako ni Aling Brenda 2 linggo pagkatapos ng aming pag-uusap. Hindi po ako sigurado kung dahil sa pakwan o sa katotohanang kumakain na ako sa wakas ng tunay na almusal. Sabi niya, ngunit mayroon talagang nag-iba diyan sa ibaba sa isang magandang paraan. Narinig ko ang pagkagulat at maingat na pananabik sa kanyang boses. Sinabi ko sa kanya ang sasabihin ko sa inyo: kapag sa wakas ay ibinigay ninyo sa inyong katawan, ang kailangan nito na aalala nito kung paano tumugon. Ang pakwan ay higit pa sa isang prutas. Ito ay isang direktang senyales sa inyong vascular system na kasali pa rin kayo sa laro. Ito ay isa sa pinakamadaling pagbabago na maaari ninyong gawin. Ilang hiwa sa walang lamang tiyan, unang-una sa umaga, at patungo na kayo sa mas mahusay na sirkulasyon kung saan ito mahalaga. Ngunit gaano man kabisa ang pakwan, isa pa rin itong piraso ng puzzle. Kung ang inyong layunin ay hindi lamang maging mas buhay sa inyong intimate life, kundi manatiling malakas sa buong araw, na may mas mahusay na balanse, mas kaunting pananakit, at mas maraming enerhiya, kung gayon mayroon pang isang huling mainit at nakakaginhawang pagkain na kailangan ninyong malaman. Ito ay simple sinauna, at kapag isinama sa tamang mineral, ito ay nagiging isa sa pinaka-grounding at epektibong kasangkapan sa almusal na nakita ko. Pag-usapan natin ito. 4. Pinasingaw na kamote na may Celtic salt. Ang pang-stabilize sa umaga. Mayroong isang bagay na lubos na nakakaginhawa sa isang mainit at simpleng almusal. Para sa marami sa aking mga nakatatandang pasyente, ang almusal ay naging isang bagay na hindi na pinapansin, minamadali nilalaktawan, o pinapalitan ng isang biglaang shot ng kape. Ngunit pagkatapos ng sinto, kailangan ng inyong katawan ng higit pa sa kafeina para umandar. Kailangan nito ng mga mineral matatag na panggatong at isang senyales ng nutrisyon na nagsasabing, ligtas ka. Simulan natin ang araw na ito ng may lakas. Mayroon akong pasyente na si Aling Teresa, 70 taong gulang, na lumapit sa akin na may kapansin-pansing pag-ika at isang paulit-ulit na pananakit sa kanyang balakang. Sinabi niya na ang kanyang mga binti ay parang gawa sa tingga at bawat hakbang ay parang isang mabigat na gawain. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang mga umaga. Sa totoo lang po, Dr. De La Paz, pag-amin niya, sinusubukan ko lang po itong malampasan. Siguro kaunting tinapay, siguro wala. Hindi niya namamalaya na ang kanyang ibabang bahagi ng katawan, ang kanyang mga kalamnan, ang kanyang mga ugat, ang kanyang sirkulasyon ay tumatakbo nang walang laman mula sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Sinabi ko sa kanya na subukan ang isang bagay na kakaiba kalahati ng isang pinasingaw na kamote, na inihain ng mainit at malambot na may isang kurot lamang na Celtic sea salt at isang baso ng maligamgam na tubig. Wala nang iba pa. Walang butter, walang asukal, walang mantika. Lupa at mineral lamang, tunay
at nagpapatatag na nutrisyon. Noong una nag-aalinlangan siya, ngunit sa loob ng 3 araw may nagbago. Sinabi niya sa akin, "Dora Della Paz, ito po ang pinakakakaibang bagay." Bumangon ako sa kama kaninang umaga nang hindi automatikong kumakapit sa aparador para umalalay. Ang mga binti ko ay parang mas magaan. Hindi ito isang malaking himala, pero totoo po ito. Iyan ang kapangyarihan ng kombinasyong ito. Ang kamote ay mayaman sa complex carbohydrates na nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng uri ng mabagal na nasusunog at matatag na enerhiya na kanilang hinahanap. Hindi nito biglang pinatataas ang inyong blood sugar o ginagawang parang roller coaster ang inyong insulin. Sa halip nag-aalok ito ng isang malinis at nakakapagpakalmang mapagkukunan ng panggatong na sumusuporta sa paggalaw, sirkulasyon at pokus. Ngayon, isama ninyo iyan sa Celtic Sea Salt. Hindi tulad ng processed table salt na sodium chloride lamang, ang unrefined sea salt ay naglalaman ng mahigit 80 trace minerals, magnesium, potassium, calcium at marami pa. Ito ang mga mismong mineral na kailangan ng inyong katawan upang mag-hydrate, sa cellular level i-regulate ang mga nerve impulse at mapanatili ang malusog na presyo ng dugo. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi namamalayan na habang tayo ay tumatanda, hindi lang kalamnan ang nawawala sa atin. Nawawala rin ang ating balanse ng mineral. Iyon ang dahilan kung bakit mas nagiging karaniwan ang pagkapagod pulikat at ang manhid na pananakit sa balakang. Hindi lang ito dahil sa pagkasira, ito ay pagkaubos ng mineral. Kapag binigyan ninyo ang inyong katawan ng pagkaing kinikilala nito, isang bagay na madali nitong masisipsip at magagamit, nagsisimula kayong maging stable. At ang katatagan ay ang ganap na pundasyon ng lakas. Kaya't magsimula sa kalahating kamote at isang kurot ng magandang sea salt. Maaaring mukha itong napakaliit, ngunit ang simpleng gawin na ito ay maaaring ganap na baguhin kung paano gumigising, gumagalaw at nararamdaman ng inyong katawan sa buong araw. B. Ang kailangan ninyong gawin. Simula ngayon, kung umabot kayo sa puntong ito, may mahalagang sinasabi yon sa akin. Nagmamalasakit kayo. Hindi ninyo basta-basta tinatanggap ang kwento ng pagtanda. Kasama pa rin kayo sa labang ito, naghahanap ng mga tunay na sagot at solusyon upang mabawi ang sigla na sinubukang kunin ng panahon sa inyo. Ang magandang balita po, nasa inyo na ngayon ang mga kasangkapan. Natutunan ninyo ang tungkol sa 4 na mabisa at natural na pagkain na direktang kumakausap sa mga bahagi ng inyong katawan na pinakaapektado ng edad, ang inyong mga artery, ang inyong mga kalamnan, ang inyong mga ugat, at oo, ang inyong pakiramdam ng pagkababae. Ngunit walang silbi ang kaalaman kung walang aksyon. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming kababaihan ang nakausap ko na tumango-tango sa aking opisina. Ang kanilang mga mata ay dilat sa pagkaunawa at pag-asa, ngunit paglabas ng pinto ay wala namang binago. Pagkalipas ng ilang linggo, babalik sila. Pagod pa rin, bigo pa rin, naghihintay pa rin ng isang panlabas na solusyon para ayusin ang isang problemang sila lang ang makapagsisimulang lutasin mula sa loob. Hindi po yan mangyayari sa inyo. Sa sandaling gumawa kayo ng isang maliit at tiyak na hakbang, magsisimula na ang momentum. At ang hakbang na iyon ay magsisimula bukas ng umaga. Hindi ninyo kailangang baguhin ang buong buhay ninyo. Hindi ninyo kailangang maging perpekto. Kailangan ninyo lang mangako na sisimula ng inyong araw ng may intensyon. Pumili ng isa sa 4 na pagkaing tinalakay natin, alinman ang pinakamadali para sa inyo ngayon. Marahil ito ay 2 buong itlog, dahan-dahang nilaga at handa sa loob ng ilang minuto. Marahil ito ay isang mainit na mangkok ng oats na may chia seeds at cinnamon. Marahil ito ay ilang sariwang hiwa ng pakwan sa walang lamang tiyan. O marahil ito ay isang mainit at nakakaginhawang kalahating kamote na may kaunting Celtic salt. Hindi ninyo kailangan ng lahat ng 4 sa unang araw. Kailangan ninyo lang ng isa na susundan ng pagiging tuloy-tuloy.
Ang unang oras pagkatapos ninyong magising ay ang inyong pinakamakapangyarihang bintana ng pagkakataon. Ang inyong mga daluyan ng dugo ay tumutugon, ang inyong mga hormone ay nagbabago at ang inyong nervous system ay naghihintay ng direksyon. Kung ano ang ipapakain ninyo sa inyong katawan sa unang 60 minuto na yon ay maaaring maghanda sa inyo para sa isang araw ng enerhiya, lakas at koneksyon o itulak kayo ng isang hakbang patungo sa paghina. Kapag sinimulan ninyo ang positibong siklo, ito ay nagpapatuloy. Iyon ang dahilan kung bakit pagkatapos lamang ng ilang araw ng paggawa ng isang tamang pagpili na ito, maraming kababaihan ang nagsisimulang makapansin ng mga pagbabago. Hindi lang ito pisikal, mas maraming pakiramdam, mas kaunting kabigatan sa mga binti, ito ay emosyonal din. Mas malinaw na pag-iisip at ang tahimik na kislap ng isang bagay na hindi na nila nararamdaman sa loob ng maraming taon pag-asa. Kaya narito po ang inyong panawagan sa pagkilos. Huwag nang maghintay. Hindi sa susunod na Lunes, hindi kapag mas handa na kayo at hindi kapag mas kumbinyente. Magsimula bukas ng umaga. Ibigay sa inyong katawan ang hinihiling nito habang humihingi pa ito. Walang magbabago maliban kung kayo ay magbabago at ang pagbabagong hinahanap ninyo ay nagsisimula sa pinakaunang kagat. Isang huling mensahe mula kay Dr. Adela Paz. Pagkatapos ng mahigit 3 dekada ng pagtatrabaho sa mga kababaihang lampas, si Cinta may natututunan akong isang pangunahing katotohanan na hindi itinuturo ng karamihan sa mga medikal na aklat. Ang pagtanda ay hindi inaalis ang inyong sigla. Hinihintay lang nito na kayo ang sumuko. At kadalasan ang unang bagay na isinusuko natin ay hindi ang ating pisikal na katawan. Ito ay ang ating paniniwala. Ang paniniwala na maaari pa tayong bumuti. Ang paniniwala na ang isang bagay na kasing simple ng ating kinakain sa almusal ay maaring aktwal na magbago kung paano tayo gumalaw, kung ano ang ating nararamdaman, at kung paano tayo nagmamahal. Napakarami ko nang nakita para maniwala na ang paghina ay hindi maiiwasan. Napanood ko ang mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na ganap na binago ang kanilang sitwasyon. Nakita ko silang bawiin ang kanilang sirkulasyon, ang kanilang enerhiya, at ang kanilang intimate connection. Lahat ay nagsimula sa isang maliit na desisyon na pakainin ang kanilang katawan ng may layunin. Ang 4 na pagkaing ito, buong itlog, oats, na may chia, pakwan at kamote, na may sea salt, ay higit pa sa isang diet plan. Ang mga ito ay mga ritual. Ang mga ito ay mga senyales na ipinapadala ninyo sa inyong katawan na hindi kayo sumusuko, nakasama pa rin kayo rito at handa na kayong maramdamang muli na kayo ay ganap na buhay. Hindi lang ito tungkol sa pagpapanumbalik ng pakiramdam. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng inyong dignidad at ng hindi natitinag na paniniwala na kayo ay isang mahalagang babae pa rin sa bawat kahulugan ng salita. Alam ko po na ang ilan sa inyo na nanonood ay maaaring may pag-aalinlangan pa rin. Maaaring iniisip ninyo kung huli na para sa inyo kung ang inyong katawan ay masyado nang malayo sa landas na yon. Maipapangako ko po ito sa inyo, hindi kailanman huli, na ibigay sa inyong katawan ang nutrisyon na kailangan nito upang maghilom. Nakita ko ang mga kababaihan na hindi nakaramdam ng pagnanasa sa loob ng maraming taon na muling nagkaroon ng pakiramdam. Nakita ko ang mahihinang pagod na mga binti na lumakas. Nakita ko ang mga pagsasama na muling nag-alab dahil nagpasya ang isang tao na simulan ang kanyang araw sa ibang paraan. Kaya't pakiusap po, huwag ninyo itong talikuran na iniisip na ito ay kawili-wili lamang. Talikuran ninyo ito na handang gumawa ng isang bagay. Hayaan ninyo na ang simpleng pagkilos ng pagkain ng mas mabuting almusal bukas ng umaga ay maging simula ng inyong pagbabalik sa lakas sa intimasiya at sa isang buhay na nabuhay sa inyong sariling mga tuntunin. Ang inyong kwento ay hindi pa tapos, malayo pa.
mahalagang aral sa buhay. Ang pinakamakapangyarihang sandata ninyo sa inyong paglalakbay pangkalusugan ay hindi isang reseta o isang procedure. Ito ay ang hindi natitinag na paniniwala na ang inyong mga pang-araw-araw na pagpili ay mahalaga. Ang desisyon na parangalan ang inyong katawan ng tunay na pagkain ay isang gawa ng paggalang sa sarili na nagdudulot ng mga alon sa bawat aspeto ng inyong buhay. Ito ang pundasyon kung saan nakasalalay ang lahat ng iba pang paggaling. Gusto ko pong marinig ang inyong saloobin. Sa comments sa ibaba, sabihin ninyo sa amin kung alin sa 4 na pagkain na ito ang una ninyong susubukan. Ang inyong paglalakbay ay maaring maging inspirasyon sa iba na simulan din ang sa kanila. Kung nakita ninyong nakakatulong ang payong ito at gusto ninyo pa ng mas maraming tunay at base sa siyensyang gabay para sa mga kababaihang lampas, siguraduhing mag-subscribe at itap ang notification bell. At panghuli, kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, paki-share naman ito sa isang kaibigan, kapatid o sino mang babae sa inyong buhay na maaaring mangailangan ng ganitong pampalakas loob. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong mabago sa isang simpleng pag-share.